Ah, next topic tayo. Pag-usapan naman natin itong si BP Sara Duterte, mga kababayan. Alam ko nabitin kayo, pero nagde-testing pa lang naman ako ngayon eh. Hayaan nyo, magkikita-kita pa tayo. Pag-usapan naman natin itong si Sara Duterte. Kanina po ay nagkaroon ng press con ang mga Young Guns, kasama na po itong si Congressman JJ Suarez. At talaga namang kapansin-pansin po ang kanilang gigil. Kapansin-pansin din po, mga kababayan, na itong pagtitimpe ng mga Young Guns na ito kay BP Sara ay mukhang natuldukan na ang kanilang panggigigil. Dahil hindi na nga po sumasagot doon sa budget deliberation, tapos doon sa hearing nung nakaraan, ay hindi pa rin po nanumpa itong si Sara. Ngayon naman po ay napabalita ang kanyang pagbibitch. Ang bitch. Pagbibitch ng biatch. Di ba? Siya po ay hindi umattend doon sa plenary ng deliberation po ng kanyang budget. Kumbaga parang itong si Sara, oh, sige, gawin nyo lahat ng trabaho. Gawin nyo lahat, basta ako magpapakasaya ako. Diba? Yun ang style ni VP Sara Duterte. Mukhang itong mga tao na ito na nasa House of Representatives, parang tama na. Hindi na dapat. Dapat matuldukan na ito. Mukhang may gagawin na ang mga member po ng House of Representatives laban dito kay VP Sara Duterte. Pakinggan natin, mga ka-GP. Kasi 3 a.m. na, I guess, almost 3 na po natapos yung budget hearing kanina. Walk us through lang po and paano yung magiging move or next actions ng majority, like sa amendments na po ba, if ever na hindi pa rin po umattend ang or any representative ng OVP, tomorrow na ba yung adjustment, for example, sa budget ng OVP? Thank you. Right. Thank you for the question. So, yung parliamentary status po ng budget ng Office of the Vice President is that it has not yet taken up in the plenary, ano? Kasi kahapon, 17 oras naghintay ang miyembro ng House of Representatives for the Office of the Vice President to appear before the plenary. Although may pinadala po silang mga abogado, but they are not properly equipped with the authorization, no? So, in other words, they are not authorized to represent on behalf of the Vice President. So, ngayon po, naka-schedule ang pagtalakay sa budget ng Office of the Vice President. So, we will wait until the Vice President shows up and then, or any of the representative of the Office of the Vice President. Sir, if wala nga po umattend from the OVP, ano pong mangyayari? Ano na pong gagawin ng majority? Well, we still have 1 day, which is by tomorrow. So, ang House of Representatives naman is very lenient, no? We're giving so much leniency to the Office of the Vice President and give chance, no? Para po sila ay dumalo dito po sa pagtalakay sa plenaryo ng kanilang pong budget. So, we have until Wednesday, which is tomorrow. They are given sufficient time within which to appear before the plenary, and the sponsor, the good congressman from Lanao del Sur, the Honorable Zia Alondo Adjong, is Kawawa si si Congressman Zia Adjong, mga kababayan, because he is the sponsor of the budget of the Office of the Vice President. Of course, mga kababayan, diyan sa plenary kasi diyan pinagdedebatihan kung tama ba yung ibinigay, saan ba ito gagastusin, ano ba yung mga allocation niyang pera na yan. Eh kung wala siyang pagtatanungan, kasi sabihin natin, kailangan kasi nandoon din po yung mga sangay o yung mga representante ng Office of the Vice President. Otherwise, hindi masasagot ang lahat ng mga katanungan na gustong itanong doon. Hindi naman lahat yan masasagot ni Congressman Adjong eh. So, eto, habang sila po ay nagbi-briefing, habang sila ay nagkakaroon ng deliberation, eto namang si Sara Duterte mukhang nandoon sa Calagwas Island, nagpapakasaya, mga kababayan. Parang alam mo yun, lahat ng taong nasa paligid mo, yung time nila, yung kanilang pagod, diba, overtime yung nangyayari. Tapos yung pinagtatanggol mo, kasi pinagtatanggol ni si Yadjong yung budget ng OBP. Tapos yung pinagtatanggol mo, wala dyan. Nagpapakasaya, mga kababayan, parang walang iniisip. Okay lang, sige lang, enjoy kami dito habang kayo dyan nagpapakapagod. Parang ganun eh. Bilang isang abogada, bilang isang vice president, dapat, mga kababayan, magkaroon ka ng responsableng pag-iisip, 'di ba? Dapat ikaw yung manguna. Ikaw yung maging ehemplo. Bakit ganun ang nangyayari? Oh. is still waiting, no, for the Office of the Vice President. So, mahirap naman po kasi sa party niya, no, bilang budget sponsor.
may mga katanungan po talaga na dapat yung sagot is manggagaling po directly sa head of the agency. So with that, hihintayin po natin ngayong araw ng Martes. I think kung hindi po mag-appear, we still have tomorrow, which is Wednesday, for them to appear and defend the budget through their sponsor, yung budget po ng Office of the Vice President. And if tomorrow po hindi pa rin po umattend ang OVP or anyone from them? If I just may add dun sa sinabi ni Congressman Jill, alam nyo kahapon talagang nakakaawa po yung mga miyembro ng Kongreso. Although talagang trabaho naman talaga namin yun, yung pagsisiyasat at paghihimay ng budget ng mabawat ahensya. Nag-umpisa po kami ng alas 10 at natapos po kami ng alas 3 ng umaga. At kahapon po, nakaschedule po yung Office of the Vice President at 10 a.m. Unfortunately, the Vice President was not available. She was not present. And also, neither was a letter explaining her absence was presented to the committee. Furthermore, there was no letter authorizing any representative to represent Grabe ang kapal ng mukha, butya. Sarap murahin, no? Kasi nga, mga kababayan, tingnan nyo ha. Sorry. Di ba, ang isang estudyante nga, let's say for example, or wag na lang sa estudyante, mga kababayan, kung ikaw ay nasa office, nagtatrabaho, di ba? Tayo, mga kababayan, nagsasubmit tayo ng excuse letter or something, kailangan, sa amin, sa call center, kailangan magko-call kami kapag kami ay liliban. Kahit na may sakit ka, di ba? Kasi bawal sa amin ang no call, no show. Kailangan i-notify mo sila na hindi ka papasok ahead of time ng iyong schedule. Etong si Sara Duterte, wala nang umattend na representative coming from the OBP, yung equip, or kahit hindi equip, wala talaga eh. Tapos si Sara Duterte, wala din. Neither a letter, wala din, mga kababayan. Aba, Bratinela ang hayop. Talagang feeling above all ang hamag na babaeng ito, no? Ma'am Yuki, the Office of the Vice President in yesterday's proceedings. So inantay po namin yung kabuuan ng Lunes at umabot na po ng Martes, kakaantay kasi lang wala pa rin po. So ngayon, tulad ng sinabi ni Congressman di alam nyo, mga kababayan, simple lang yan. Like father, like his sibling or her sibling. Diba? Pare-pares. Like her father, like her sibling. Pare-pares sila. Bakit si Duterte ba, yung matandang Duterte nung nasa Congress, di rin na nagpapapasok? Si Pulong, hindi mo rin makita ngayon, naglalamyerda ata doon sa si Pulolong ba? 'Di ba? Baka naglalamyerda, nagsiswimming din, hindi natin alam. Baka ginagastos pa, inuubos pa yung 51 billion, mga kababayan, kaya hindi nagpapapasok. Etong si Sara, ganun din. 'Di ba? Oh. Kaya nga daw hindi niya alam yung mga nangyayari dyan kahit nung sa DepEd pa, kahit ngayon sa OBP, hindi niya alam. May sasabihin pa rito mamaya, mga kababayan, sabi ng mga congressman, buti na lang nag-resign na siya sa DepEd. Kung hindi, doble-doble problema natin. Congressman Jill, aantayin pa rin po namin kung ano po ang magiging aksyon ng Office of the Vice President hanggang bukas. So we will provide every opportunity for the Office of the Vice President to come and be present during the plenary debates. I think it is only but necessary for every head of office to make themselves available in such a crucial period because we are tackling the budget by which the office will be operating on the following year. So we have to give dignity and respect to the office that they represent. At ang isang pinakamagandang pagpapakita nito ay syempre yung pagpunta dito sa Kongreso kasi bahagi naman po talaga to ng legislative process, bahagi po talaga to ng ating demokrasya, bahagi po talaga to ng tinatawag po natin transparency and accountability na pinatutupad po natin sa ating pamahalaan. Maybe hear the comments from other distinguished So guests. add lang yung kay Kong JJ, they very much put it well, yung kay Kong J saka kay Kong Jill. Pero sana Ang hindi ko maintindihan dito, tignan nyo ha, because of her, mabuti na lang very professional itong mga congressmen natin. Mga kababayan, because of this thing that made by our president, no? President na lang nila, pwede ba sabihin ko yung ganun? Vice President rather. Because of that action that she's been made, nade-delay. 'Di ba? Kasi very tight schedule yung meron lang itong mga congressman natin. At kailangan matapos yan by Wednesday. Etong si Sara Duterte naglalamyerda pa rin. Walang ginagawa, walang pakialam sa trabaho. So, sabi naman niya nung una, 'di ba? Natatandaan nyo naman, wala raw siyang pakialam niya sa pwesto niya. Wala nga raw siyang plano talagang tumakbo bilang presidente or vice president noon. So bakit ngayon, mga kababayan, hindi niya iwanan yung pwesto niya? 'Di ba? Para maibigay sa iba, may mas gusto niya lang pala maglamyerda.
O baka gusto niyo pa mag-concert ulit. Eh, unahin niya na yung mga bagay na yon, pero iwanan niya yung pwesto niya kung hindi niya kaya. Ganun lang naman tayo eh. Pag di mo kaya, iwan. 'Di ba? Hindi yung, pucha, because of you, ay madedelay yung trabaho ng ibang tao. Kung kumpanya yan, sinipa ka na. Oh. Na wag naman po silang paasa kasi sunod-sunod na po yung events, nakikita nyo naman po, Chronicle. Ngayon, hanggang Wednesday po, we're extending the full courtesy at saka yung of course, yung pagrespeto po sa Office of the Vice President ay binibigay po ng House of Representatives. Pero mahirap po ang paasa, saka wag naman silang paasa. Kung Paulo, yung sinasabi na wag pasa, yung uso din ba sa budget process yung ghosting na tinatawag? Oo nga, no? Pero ano na ngayon, hindi na August. Lang ghosting. Extended. I guess in addition to that po, no, and that's rightly put by DS Suarez, on the part of the minority naman, usually when there are any irregularities or when any answer is insufficient, we would usually defer. But for once, yung minority po all in agreement na wag naman yung ultimatum na defer, we are extending maximum leniency in the hopes that we would come to a, productive resolution to this chapter of the budget hearings. Yet, after 17 hours of deliberation, not one authorized representative was there. But yun nga po, pinag-usapan, kahit yung minority, hindi po ipapa-defer. We are willing to take it up the next day, and as mentioned already by Congressman Bongalon, should it come to that, we're also willing to take it up again on Wednesday, just to uphold our constitutional duty to pass this budget. We're doing all that we can. We're exerting all our efforts. Kahit nakawawa na po si Kong Zia, nakita po namin after 17 hours, hinintay niya po talaga. And if, I don't know if nakita sa live stream, pero natutulog na po siya sa corner, waiting. Grabe mga kababayan. 17 hours pinagantay mo si Congressman Zia Diong. Para lang sana dumating, 'di ba? Umaasa, tapos pinaasa mo lang ng ganun. Buti na lang. Sabi ko nga kanina, as I've said, yung mga congressman natin, they are very professional na kahit na ganito ang ginagawa, talagang sila ginagawa pa rin, ginagampanan pa rin nila yung kanilang trabaho. Pero of course, hindi nila sinasabi yan na galit sila kay Sara, na sila ay naiinis na, mga kababayan. But then again, they are still a human na talagang kahit sino naman, mararamdaman mo, tama pa ba na pinagtatanggol natin yung budget ng hamag na babaeng ito? Samantalang hindi tayo binibigyan ng time, ng effort, hindi tayo binibigyan ng importansya. 'Di ba? Kasi mga kababayan, okay, wag mo na lang kami bigyan ng importansya. Bigyan mo ng importansya yung mga taong under sa'yo. 'Di ba? Kasi etong pera na to ay para sa kanila. Paano kung wala itong budget na to? Sasahod pa ba yung mga tao under ng Office of the Vice President? Mag-isip naman sana itong si Pusit, 'di ba? And unfortunately, I feel like he will wait again today, and he might have to wait again tomorrow. So yun na po, panawagan lang po siguro namin is wag naman pabitin po, no? Let's conclude this budget process according to the Constitution. Lahat naman po ng mga departamento kailangan dumaan sa prosesong ganito. Wala pong exempted dito at binibigyan naman po ng respeto at paggalang, no, ang opisina ng Vice President. Yun, wala siya lang nun. sana umattend, no, at respetuhin ang proseso at sana wag pa-baby, no. At talagang kailangan kasi nating malaman, no, kung saan niya ginagamit, no, yung budget ng OVP. So sana respetuhin niya yung proseso, no, at magpadala ng representative or umattend siya sa budget hearing na lahat naman ng mga departamento ay ginagawa. Thank you, Marian. Let's move to the next question from Vivian Gulia of ABS-CBN2. Good morning po. Clarification lang, as of now, until this time po, wala pa ring letter of explanation na ibinibigay sa Kamara ang Office of the Vice President regarding the absence, and wala pong dumating today na representative from the Office of the Vice President. And just to reiterate the question po kanina, what will happen if on Wednesday, wala pa rin pong ipadalang letter or of explanation or representative? Teka lang po yung mga bagong dating po sa Facebook natin, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo mabate, mga kababayan. Yung mga natatandaan ko lang talaga yung pangalan kasi medyo guhit-guhit yung cellphone ko. Yun lang yung mabati ko, Ma'am Semi Celeste, Luis Angeles, Marlene Ratuita. Pasensya na po yung iba, mga kababayan. Diyos ko, ang hirap ng ganito. Hayaan nyo, mamaya set up ko na tong isa. Nag-testing lang talaga ako, mga kababayan. Ang OVP. Yeah. Well, from my knowledge, as of today, wala pa rin pong pinadadalang explanation, wala pa rin pong pinadadalang sulat o anumang document para ipaliwanag kung bakit wala po sila kahapon. We will wait
for the entire day of Tuesday because we really want to progress already dito po sa plenary debates ng iba't ibang mga ahensya. Medyo sumisikip na nga po dahil yung ibang mga departments nakaschedule for today, yung ibang ng mga departments na hindi po na-defer nung nakarang linggo, nakaschedule for today at yung iba naman para bukas. So I do hope that we're able to close this chapter and we can move forward already because we're scheduled to go on break on the 25th, so sa Wednesday. So kailangan po talaga matapos kagad namin to within the given time period. Now, doon po sa tanong po ninyo, kung wala pa rin po, siguro mas maganda pong antayin po natin kung ano po ang magiging aksyon ng plenaryo dito at kung ano po ang magiging rekomendasyon ng Committee on Appropriations because they're the ones presenting the budget right now on plenary. So this is not a decision for us to make but rather a decision for the 315 or 16 congressmen who compose the House of Representatives. Grabe mga kababayan, ang kapal na mukha talaga. Hindi ko alam kung sinasadya na lang ba ito ni Sara na hindi magawa ng on time ng mga congressman. Kasi mga congressman natin talaga nakikita natin nagtatrabaho eh. 'Di ba? Itong si Sara, cause of delay. 'Di ba? Sa mga naghahanap po sa akin ng ilang araw, hindi po ako totally nawala. Nasira kasi yung PC ko mga kababayan at hindi namin ma-diagnose yung problema. Pabalik-balik, parang multo. Sa paggawaan maayos, pag uwi ng bahay, ayaw gumana. Tapos kahapon, ang tagal, pang ilang days na doon sa paggawaan, pinauwi ko na, nagulat ako, kusang bumukas. Nakasaksak lang. O, edi sinamantala ko yung pagkakataon, sabi ko, paganahin nga kita. Kaya nag-testing ako kagabi ng isang video. But can you at least walk us through the scenarios po, possible scenarios? For example, posible po bang ipasa yung budget, could it delay the target to pass the national budget on third reading on Wednesday? Or posible po bang yung panukalang 733 million, yun na yun? Or posible bang bumaba pa po yung panukalang budget para sa Office of the Vice President? As of now, siguro it wouldn't be prudent to answer the question because let's give them a little bit more time. Meron pa naman buong araw ng Martes at nandun pa naman po yung buong araw ng Miyerkules para humarap, dumating, ipaliwanag at wala naman po tayong dapat sarahang na pinto sa pagkakataon para sa Office of Vice President na dumalo ng maayos. Nako mga kababayan, siguro pag binabaan nyo pa yung budget na yan, marami na naman mag-iiyakan. Unang-una na si Marcoleta, pangalawa itong si GMA, si Ungab, etong sino pa yung isa sa Bautista at syempre doon sa Senate. Maraming mga makadigong doon eh. Di ba? Mga mag-iiyakan ito mga to pag binawasan nyo pa yan. Ako, huwag nyo nang bawasan. Kaya lang, we must need Sara to be there to answer yung mga hindi alam sagutin ni Congressman Zia Jong. Kawawa naman yung tao, di ba? Parang inutusan mo yung tao na hindi naman fully equipped na ka ng tinapa. Hindi mo naman pinapasahod yung tao eh. Oo, sumasahod sila pero hindi mo siya utusan. Sara naman, kung hindi mo kayang gampanan ang iyong tungkulin, better resign. Diba? Sabi mo, di mo kailangan yan. Ayaw mo maging vice president. Bakit ngayon? Gigil na gigil ka sa pwesto. And you even went to Naga. Gaga. Plenary discussions ng kanilang budget. Dagdag ko lang po so the last time we checked, the holding group assigned for the officials of the Office of the Vice President, until now po wala pong ni isang opisyal na dumalo galing po sa Office of the Vice President. And as I mentioned earlier, we have the whole Tuesday to wait for them to appear and express that they are willing to attend these plenary debates on the sponsorship of the budget of the Office of the Vice President. Huli na lang from me, sir, kasi yesterday made Congressman Manuel during his manifestation na clear betrayal of public trust itong ginagawa daw po ng Vice Presidente na hindi umiiwas sa pagpapaliwanag ng how her office utilized the budget. Do you agree with that? And there are calls sa mga rally yesterday to impeach the Vice President. Your thoughts lang po. Well, hindi naman kasi napag-uusapan dito sa House yung pag-i-impeach sa Vice President. Katulad nga na sinasabi ni Kong JJ kanina. Ito mga kababayan, di ba sinasabi dito, hindi pa napag-uusapan ng impeachment. Although, kahapon, mayroong mga nag-rally to impeach VP Sara. Now, because of these circumstances that happening now, etong pambabastos ni Sara Duterte, yes, indeed, sinabi nila na walang pinag-uusapan na impeachment against VP Sara.
mga kababayan, because of this progress, tingnan nyo ngayon, pakinggan ninyo kung ano yung sasabihin nila. Mukhang eto na yung start ng sinasabi nating usok ng impeachment. Mga kababayan, magkakaroon na rin ng apoy. Oh. We respect the Office of the Vice President and we are giving much leeway sa ating VP para i-defend at pumunta dito sa House para i-defend yung kanyang budget. So sa majority, wala kaming napag-uusapan tungkol sa impeachment. Hindi natin iniisip yan. At ang importante sa amin ngayon is maipasa on time yung budget, including the budget of the Office of the Vice President, no? At maipakita sa tao na ang Kongreso nagtatrabaho, patuloy nagtatrabaho para may ahon, no, ang kanilang buhay, no, para makatulong tayo sa buhay ng ating mamamayan. At syempre, yan din yung gusto, no, ng ating leader sa Kongreso, Speaker Martin Romualdez, na maipasa agad ang budget dahil ang budget na ito budget na malaki ang may tutulong upang may angat ang buhay ng ating mga kababayan. Alright. Guys, I don't agree kay Contra Mundum 07. BP Sara deserves zero budget for year 2025. No, I didn't agree. Hindi po ako agree dyan kasi kawawa yung mga tao. Hindi naman tayo, no? Hindi galit tayo kay Sara, yes, dahil sa kanyang irresponsableng mga gawa. But then again, we are not compromising those people under her. Hindi pwede nating isaalang-alang yung kanilang mga buhay. May mga pamilya rin po yan, mga kababayan. Hindi naman nila kasalanan na maging bratinela itong hamag na vice presidente na ito na walang utang na loob, walang manners, at wala atang pagmamahal doon sa kanyang mga tao. 'Di ba? Makikita nyo, mga kababayan, oo, sinabi mo, you can sabi niya, they can work without the budget. Okay, sige nga. How can you work without the budget kung may mga tao na nasa ilalim mo? Paano yan magtatrabaho? Meron bang tao ngayon na nagtatrabaho libre? Walang ganon. Makamamura ka ng mga yan. Magtatrabahuhin mo yung mga tao under you. Tapos wala kang ipapasahod. Sigurado. Sandamakmak na mura nga abutin mo. Di ba? Napaka-plastic ng hidiputa. Kayo ba? Naniniwala ba kayo they can work without money? Mga kababayan, without the budget? How they can survive? How they can survive or how they the family members nung 'di ba? Nung mga tao under her. Paano sila makakapag-survive? Paano? Meron pa silang pangkain, mga kababayan? Hindi ako magtatrabaho na walang bayad, no? Magtatrabaho ako, halimbawa sa kumpanya ng call center, walang trabaho. Tapos gagastos ako araw-araw, mapapagod ako araw-araw, walang pasahod? No way, no mambir. Hindi ako papayag noon. Siyempre, mga kababayan, ang hirap at pagod mo, may katapat yan na salapi. Kailangan mong buhayin yung pamilya mo eh. Diba? Itong Sara na to, hindi ata iniisip yung kanyang mga tao. Mga kababayan, basta nakapagsalita lang, basta makapagyabang, we can work without the budget. Ulul! Hindi nga kayo makapag-dukot ng pera galing sa sarili nyong bulsa. Biruin nyo, ilang taon na kayo sa Davao, binabaha pa rin. Nagkaroon kayo ng 51 billion, baha pa rin. Hindi naman kayo dudukot ng pera, pampasahod dyan sa mga tao ninyo para sabihin nyo, we can work without the budget. Ulol. Wag kami. Hindi, wag mo kaming gawing tanga kagaya mo. Diba? Sabi ni Contra Mundum, she deserves zero budget. She said she don't need the budget. Why? Because she have money from Pugos. That's a fact. Mga kababayan, yes indeed, I actually agree. Meron pa silang mga extra, but my question is, are they willing to get money from their own pocket? Wala. Kasi mga buhaya yung mga yan. Diba? Mga buhaya eh. 51 billion nga, biruin nyo.
Ang laki-laki ng ginastos, baha pa rin sa Davao hanggang ngayon. Siguro in addition to that po, no, yung konsepto po natin sa pagboboto, dito po nanggagaling yung concept of public trust. Kapag tayo po ay nagboboto, we as the public repose our trust and confidence that the elected official will uphold his or her constitutionally mandated duties. So when an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. That is true. It is the betrayal of that duty, constitutional duty, for his or her part in the budget process. But yung to the point naman po, ma'am, na sinasabi na impeachment, I think that's, yun nga po, sabi ni Kong Jay, wala naman po yun on the table in the House, di man pinag-uusapan, and you have to consider the degree of the public trust that has been betrayed. But just to be purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Ayun na po, Mr. For my part, I totally understand where Congressman Manuel is coming from. The frustration that he has felt in the past few weeks with regards to the issues confronting the Office of the Vice President with regards to their funds, fund management, and how it was utilized. And much more yesterday na nakaschedule po yung Office of the Vice President for plenary discussion. At yung hindi po pagsipot dito ay talaga namang I mean, pagpapakita po, personally, I'm disappointed. I mean, I would have expected more. I mean, this is such an important part in the budgetary process. And if you can see, and if you have seen in the past few days, weeks, secretaries are here waiting for more than 10 hours just so that their department can be presented in plenary. And no one is excused from this process. So I do understand the frustrations of Congressman Manuel, and I do respect where he's coming from. And with regards to that, I'm still hopeful na sana itong mga darating na araw naman, di ba? Dumating, magpaliwanag para matapos na po natin ito. Parang hope against hope ah. Di ba? Hope against hope, mga kababayan. Darating ba si Puset? Huwag na kayong umasa. Hindi yan pupunta, sigurado. Tayo na pag hayop sa pagkabratinela yan. Tigas ng mukha eh. Tigas pa ng Thank you. Next up, we have a question from Billy Vegas of Abante Politico. Magandang umaga po. Hingi na po ng reaction kasi it appears po based dun sa mga lumabas sa social media na galing sa beach si VP. So ito nakapunta na. siya sa beach pero hindi siya nakarating sa budget deliberation. So ano pong thoughts niyo doon? Kung totoo man yun, sir, papasana all ka na lang talaga. Kasi kami, dire-diretso po yung trabaho dito sa House. Siyempre, napaka-importante nga po nung na-highlight na exercise ng budget deliberations. Clear naman po sa statements ko from previous na press cons na hindi namin napag-uusapan yung impeachment. Pero parang ang dating tuloy sa mga nangyayari sa pag-snub po sa mga hearings, sa pag-walkout po sa hearings, sa pag-take ng oath, sa hindi pag-defend ng budget, parang hindi po siya interesado sa trabaho at sa pagiging active po bilang Vice President. Siguro, ewan ko, baka ako lang to, baka magpa-file siya o tatakbo siya, baka ibang gusto niyang position, kaya medyo ibang treatment niya sa Office of the Vice President. Nakita niyo yung sinasabi niya rito, mga kababayan, si Congressman ng La Union ito eh. Si kalimutan ko, Ortega ata. Sinasabi siya na mapapasana all ka na lang talaga, 'di ba? Ginagawa raw nila yung trabaho nila, sila nagpapakapagod, samantalang itong si BP Sara ay naglalamierda. Ayun, mga kababayan, hindi nila pinag-uusapan yung impeachment, pero sa pangyayaring ito, parang may kumukurot sa kanilang mga puso na ito na, simulan na ba natin? Ito na ba yung kailangan na nating pausukin yung impeachment na ito sapagkat hindi na dapat eh. Mga kababayan, hindi na tama yung ginagawa ni Sara Duterte na tayo nagtatrabaho samantalang siya. Parang hindi niya binibigyan ng priority, wala siyang pakialam sa mga tao niya, wala siyang pakialam dun sa mga nagde-depend sa kanya. 'Di ba? Mga kababayan, si Congressman Zia Diong, dapat yan ang unang-una niyang pakikisamahan dahil yan ang talagang magbibigay ng budget, makikipaglaban ng budget nila. Kahit 733 million, napakalaking bagay pa rin po niyan para mapasahod at mapagana at tumakbo ang Office of the Vice President, di ba? Paulo Ortega, tama po. Well, for me, nakaka-disappoint, because we expect so much from her. At nakakalungkot dahil talagang nakita naman natin na yung mga kasamahan natin, kami dito sa Kongreso, nagtatrabaho talaga ng hanggang madaling araw para maipasa yung batas. At yun nga, ipinagpaliban yung budget niya kahapon. Tapos kung totoo man, malalaman natin na siya ay naliligo sa beach, nagbi-beach, nagpapakasarap. Samantalang yung mga tao dito sa Kongreso, nagpapakahirap, kahit sa yung budget for 2025. Talagang nakaka-frustrate, talagang
sana humarap na lang siya dito, no? Tapusin natin yung budget hearing, pumunta siya dito, i-defend yung budget ng OVP, gawin yung kanyang mandated constitutional responsibility na i-defend yung budget ng OVP. So, nakakalungkot na nagkaroon tayo ng Vice President na talagang kinakalimutan yung kanyang trabaho at yung kanyang responsibilidad, no, na gawin, no, yung kanyang constitutionally mandate na trabaho para lamang mag-beach, no, kung totoo man yun. For my part, this is bigger than the Vice President per se. Ang daming personnel, ang daming tao, ang daming mga empleyado na nasa ilalim ng Office of the Vice President. That's what I've said earlier, mga kababayan, di ba? Dapat isipin ni Sara Duterte yung bagay na yun kasi hindi na para sa sarili niya. Alam naman natin wala siyang pakialam eh. 'Di ba? Pero yung mga tao na umaasa sa kanilang mga sahod para sa kanilang pamilya, kung ito hindi maipapasa, how they can actually work without a budget? That's bullshit. Walang ganon, mga kababayan, magtatrabaho, papayag ba yung mga tao nyo na tatrabaho sila hanggang ganon na lang, TY? Pucha. Alam nyo, ang tao, tama yung sinasabi nila, pag ang tao nagugutom, kahit anong ano niya mga yan, kakalabanin ganyan. So dapat iniisip din nila yung kalagayan nito kasi kung walang budget to, paano yung sweldo nila sa susunod na taon? Paano yung operating expense ng Office of the Vice President kung wala sila? So I mean, this is not a matter of personality but a matter of position that she has been elected to and that she needs to hold dear to her heart, especially the responsibilities that come with it. And some of those responsibilities may be difficult. Some of those responsibilities may be hard. But those are responsibilities that have to be done. And one of those responsibilities is coming to Congress, standing for your agency, and supporting your budget. So with regards to the photo in the beach, hindi ko pa po kasi, although I've seen the article, seems like it's a nice beach. Siguro pag may time tayong lahat at wala na tayong masyadong gawa, siguro maganda makapunta din tayo doon para makita natin. What's the mood in the house? If she doesn't show up. I think right now, siguro nasa level na po ng frustration. So she doesn't show up or send a legal representative. I'm not very familiar with the process, but she doesn't have to show up here personally, ba? It's not in the rules. But Yes, yes. authorized representative has Yes, to be here. okay. So paano kung walang mangyari doon until tomorrow? What's the mood in the house? I think we'll definitely cross the bridge once we get there. You made an excellent point. Ayun, mga kababayan. Maganda yung tanong doon, no? Sabi nga ni Congressman JJ Suarez, you got an excellent point. Kasi what will going to happen if Sara still didn't, di ba? Or haven't attend the hearing, mga kababayan, or the deliberation. So ano mangyayari dyan? Nako, ito, sagot ni Congressman Suarez. I think it was 2 years ago, and may her soul rest in peace. Secretary Toots Ople, I was defending the budget ng DMW. She wasn't available for plenary debates because she was in the Kingdom of Saudi Arabia at ina-address niya yung issue ng mga OFWs natin doon na hindi pa nababayaran. Kaso lang, nagpadala siya ng sulat at nagpaliwanag siya kung bakit hindi siya makadalo. At bagamat hindi po siya nakadalo, kumpleto naman po yung mga USEC at ASECs ng DMW na nandoon. So, doon tinanggap po yun ng plenary. Now, with regards to the second part of your question, kung ngayon at bukas, Wait, Congressman JJ Suarez, hold on a second. Gusto ko lang sagutin ito. Sabi ni Christy Tagle, she don't need that budget, means she's a lot of money to pay for her all expenses in her office. Mga kababayan, I doubt na sasagutin yan ni BP Sara yung pagpapasahod sa kanyang mga bodyguards, yung pagpapasahod sa kanyang mga tao under her. Kasi nga tingnan nyo if they are really willing, mga kababayan, doon nga lang sa book ng ang kaibigan. 'Di ba? Ba't kailangan pa yun ipasagot? Kung tutusin, she's the author, sabi niya. Bakit kailangan pa ipasagot sa gobyerno? Tapos ngayon, sasabihin nyo, marami siyang pera. Oo, sige, sabihin natin marami silang pera. Are they willing to get a money coming from their own pocket? Yun kasi ang tanong. 'Di ba? Oh. Tuloy natin. Sabi ni Ma'am Cherry Pie Mamaril pa, shoutout naman dyan ka-work kay Kuya Ray Lim at Rhea. Shoutout daw kay Lim at Rhea. Ma'am Yolanda Gintibano, shoutout po. hindi pa rin siya dumalo. Again, tulad ng sinabi ko kanina, I cannot preempt the actions of the House members. It will have to be discussed by Congress and by all of us kung ano po ang mangyayari sa budget ng Office of the Vice President. So at the bare minimum, you'll be satisfied with her sending a letter of explanation and sending an authorized representative.
I think I'll be satisfied with whatever. I mean, when I say whatever, whatever is legally binding for us to actually continue on with the budget proceedings. I think for her part and for any agency's part, alam na naman po nila kung anong kailangan nilang gawin para makapag-progress na po tayo sa budget process. Ang problema po kasi hindi natin masagutan diretso yan. Kasi first time lang po mangyayari ito na isang departamento, no, walang ipinadalang representative, hindi nagpakita yung kanyang mga tauhan, no. So first time nangyari ito. Tama naman po si Kong JJ na talagang kailangan pag-usapan, no, ng majority at miyembro ng Kongreso kung anong gagawin, no. Dahil nga first time nangyari ito na walang representative, wala yung department head, no, na hindi sila umattend, no, sa budget hearing ng kanilang departamento. Well, just to give a reaction on that matter, so unang-una, naghintay po yung miyembro ng House of Representatives, no, for the Vice President to appear before the plenary and help the sponsor to answer the questions. So there are photos and even videos circulating that on the Monday morning, nandun po siya sa isang beach, no, in Camarines Norte. Sa amin po yun, sa Bicol Region. So maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon, no, na dumalo dito po sa pagdinig sa plenaryo upang i-sponsor at i-defend ang budget po ng OVP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, nakipag-communicate po siya sa office ni Congressman Adjong para magkaroon po ng briefing. Exactly. At i-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan itatanong po sa OVP. Tama, mga kababayan. They're actually should communicate to each other, di ba? Their office and office of the congressman, good congressman si Adjong. Para magkaroon naman ng laman if ever na may mga itatanong that hindi na kailangan na ang sumagot si Sara Duterte. At least, mga kababayan, ibinigay niya yung mga pwedeng isagot, di ba? Magkaroon man lang ng briefing. Eh kung wala, pucha, paano sasagot yun? Oh. Pangalawa, consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them, no, to judge the Vice President. Yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Thank you. Let us acknowledge Rosalie Cos from UNTV. Good morning po, Kongs. I'm not sure if you have read the letter of VP Duterte addressed to Kong Sia. It's dated September 11, and then she said, the Vice President said, as communicated to the Speaker of the House of Representatives and the Chair of the Committee on Appropriations, the OVP has duly submitted all the required documents to the committee pertaining to its budget request for the upcoming year. Furthermore, a comprehensive overview of our proposals was presented during my presentation on 27 August 2024. In consideration of the foregoing, the OVP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. So long before the plenary deliberations, may sulat na po si OVP. Why do you find it not acceptable? Anak ka ng tinapa, mga kababayan, ano? Hindi ko alam kasi sa totoo lang, ang nakikita kong ugali na meron na itong si Sara Duterte, hindi naman niya paswelduhan si Zia Adjong na isinend na namin yung sulat, nandiyan na lahat ng mga dokumento. Aba, mga kababayan, paswelduhin mo ba si Zia Adjong para ganon? Na sila ang dapat mag-depend. Although trabaho nila yon to defend your budget. But then again, mga kababayan, you should communicate with him properly. Proper endorsement, proper briefing, and so on. Diba? Dapat maraming Hindi naman kasi pwede na nakukuha lahat dyan. Kasi may mga bagay na even me, even I, diba? Pag nakita ko yung mga documents na yung proposal na yan, meron mga katanungan dyan na hindi naman masasagot ng papel. Alam nga naman yung papel, sasagot, oo, ganito yan ganito kasi yan. Ganyan kasi yan, ganito, ganyan. Dito talaga yan para dyan yan. Wala namang ganun. Diba? Ang kailangan tanungin mo ay yung nakakaalam. In order for you
kapag tinanong ka with regards to that matter, you're simply can answer, mga kababayan. 'Di ba? Na hindi ka na kailangan mag-isip na madali na sa'yo in a nutshell or in layman's term. Madali mo lang ipaliwanag. Unlike nung papel-papel lang, marami kang tanong, hindi naman magsasalita yung papel para doon sa OBP. 'Di ba? May limitasyon yung papel na 'yan. Sabi mo, saan to nanggaling? O paano to? Para saan ba to? May mga bagay kasi. Hindi naman lahat ba nandyan na? Na parang isinubo mo na lang? Walang ganun, mga kababayan. Well, it's basic. Yes, it's up to the sound discretion of Congress. Yun naman talaga yun eh. Kaso lang, pagdating sa budget deliberations, yung mga departments at agencies... Ang problema nga po, Ramon Estuaria, ay kahit nga representative na equip when regarding to the budget of the Office of the Vice President, wala po. We do understand na sometimes busy ang head of the agency. Like nga po nung kinakwento ni JJ Suarez, na sabi niya during the time of Toots Ople, nasa Singapore ata ito. Pero nagpadala siya ng representante na kung saan ay kayang-kaya po nitong ipaliwanag sa kanya, yung mga kailangan nilang mga sagot. Ngayon po, wala na ang BP. Wala pang representante. As in 0, 0, 0, 0, wala po. Langgam lang ata. Concern, dumadating. Kasi pagdating ng mga katanungan sa sponsor at wala yung representative ng ahensya na yon, paano may sasagot? Paano magkakaroon ng kaliwanagan? Tama. Huwag po natin kakalimutan ang pinag-uusapan po natin dito, pera ng taong bayan to, hindi to pera ng iisang tao, ng isang pribadong individual. These are funds, these are public funds that have to be properly explained, have to be properly determined how they were used and how they are planned to be utilized for the succeeding year. That's why the agency heads and the agency representatives or the departments have to be present during plenary debates. So given that she has a letter, that's true. Yes, it's up to the sound discretion of the House. However, we cannot take away that there is a process in determining the budget. Exactly, mga kababayan. Sabi sa inyo 'di ba? There is a process in determining the budget. Hindi pwedeng papel-papel lang. Kaya kailangan nila ng kailangan nila na talagang may mapagtanungan. Hindi naman si Sara na ang haharap doon mismo. 'Di ba? Yun kasi ang iniiwasan nila na si Sara ang mismong tanungin. Nandiyan na nga si Representative or Congressman Zia Adjong para sa iyo. But feed them, 'di ba? Feed him an information that is relevant to your budget. Pumurahin na kita talaga. I think if you take note po, the contents of the letter, just a reiteration Basis Kitchen. of the answer that they proposed, even for the pre-budget deliberations. So kumbaga po, inulit niya lang po na she's leaving it to the House to decide on the fate of her budget. However, it does not say that she will not participate with our processes. It does not say that she will not attend. It does not say that she will send an authorized representative. So I don't think the September 11 letter would be any indication of what transpired yesterday. So I don't think we could have been prepared po. No? But Parang lang din pala yan kung sa madaling salita. Yan pa rin yung verbatim niya nung siya po ay iniimbestigahan noon sa budget deliberation ng OBP, mga kababayan. Same tactic, 'di ba? Binibigay daw lahat ng pagkakataon sa House kung ano ang ibibigay. Pwede bang ganon? Anak ng tipucha, parang mga kababayan. Sige, kami dito sa OBP, palaki kami ng puwet. Palaki kami ng aming tiyan. Nang kahit anong pwedeng palakihin dito, basta kayo magtrabaho para sa amin. Ganun ba yun? with that said, as mentioned earlier, we, the House collectively will be extending maximum leniency, and we're hoping for the best po that at least the bare minimum would be complied with, that we may proceed with the budget. Yun na po. Alright, mag-follow up lang po ako. Yun pong non-appearance ng Vice President po before the House of Representatives plenary deliberations, how does this affect the whole budget proceedings po? Will, yung pong assumptions na magkakaroon ng re-enacted budget, may ganun bang usapan? Wala? Or nadidelay ba yun pong budget proceedings dahil lang po sabi nyo nga po, it's very unusual for a head of a government agency not to appear before the budget deliberation. So, ganot nito naapektuhan po yun pong mahalagang proseso na ito dito sa Kamara? I think everybody will have their opinion in this. I think it affects everybody.
Number one, like what I told you, no, as a matter of operationalizing the budget process, kita nyo naman, nagsisiksikan po lahat ng mga departments at agencies ngayon para maipasok natin lahat ng kanilang mga budget presentations for Tuesday, Wednesday. Actually, this started since last week. Not to mention, we have congressmen sleeping at 4 a.m., waking up at 9 a.m. just to make sure that they are here, present, doing their responsibilities. So, with this, there's a certain gray area as to where and how po natin isisingit. But like what I told you kanina, we will extend all courtesy and leeway, and kung necessary, magpupuya tayo para lang antayin siya. Kaso lang ang mahalaga, huwag naman po natin i-disrespect yung proseso. Dahil Correct. bahagi po talaga ito ng demokrasya. Kung lahat naman po dumadaan sa ganito, bakit exempted? Di ba? Walang exemption dito. Everybody has to go through the process. So, Ano siya daw ano raw siya, above all. Baka lagi nasa ibabaw, di ba? Kaya above all ang gusto. Kanino ba yan kay basketballista? Nagtatanong lang po ha. Paliwanag na tanong yon kasi gusto niya lagi siyang ibabaw eh. Pati di ata dito mga kababayan, dinadala yung pagiging ibabaw. Umilalim ka rin minsan. Sabi ni Renmo Vlog, Renmo, pinagbigyan nyo pa ng pagkakataon, kayo ba pinagbibigyan kayo sa inyong sinasabi? Well, mga kababayan, although tayo po ay naiinip na, at syempre, nauurat na kay Sara. But then again, etong mga kongresista natin, ay hindi naman po sila balatuba, hindi naman sila bastos. So, binibigyan pa rin nila ng all courtesy itong si Sara Duterte. Malay mo, magbago. Malay mo umaten, di ba? Pero, I don't know if they will hold on and stand their ground kung halimbawa tuluyan ng hindi umaten itong si Sara Duterte. I don't know what will going to happen. Might be, mga kababayan, ang mangyari nito talagang dapat silaban nyo na yan. Dapat talagang wag nyo nang respetuhin. Pa-impeach nyo na. with that being said, you mentioned an issue about reenacted budget. I don't think that is within any real means, because so far naman all the other departments and agencies have fully complied with the requirements of the law. So ito lang naman talaga yung issue lang talaga ng Office of the Vice President, yung medyo hindi pa namin maintindihan. Ako personally hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi na lang dumalo dito para matapos na to. To add lang po, no, siguro para mas maintindihan po ng mga viewers din po na iba. Diba, sabi nga po nila sa classroom, merong batas. Okay. Ba yun? Tama. Bawal lumabas. Para kami nasa classroom. Kung may sakit ka, may excuse letter ka. Kung nag-absent ka, absent ka. Kung nag-half day ka, absent ka. Kung nag-cutting ka ng classes, absent ka pa rin. So, absent, wala. Hindi po siya nag-attend, hindi nag-participate. Kung nandyan man, hindi nasagot po yung mga tanong, lalo po nung briefings. Kasi nga, meron pong statement, meron siyang script na ginamit. Syempre, makikita nyo yung frustration sa House. Kahit basahin nyo yung mga statements, yung mga letters, oo, may mga semantics, may mga salita po tayo nakikita doon. Pero, ang isang batas, ang isang regulasyon po na halimbawa itong pinapatupad namin, itong exercise namin sa House of Representatives. Siyempre kailangan mo naman tignan yung kaluluwa kung anong ginagawa namin dito sa House of Representatives. Yung budget deliberations po. Bayad kami ng taong bayan para busisiin, magtanong, gumawa ng naakmang mga batas para mas maayos ma-implement po yung mga ganitong programa, like for the case of the Office of the Vice President. Pero may trabaho po sila, may obligasyon sila dito at bayad sila ng taong bayan para dumating po dito at sagutin yung mga tanong na para po mas maging efficient po yung proposal nila for the next year. So, ganun lang po kasimple. Dagdag ko lang po, well, of course, definitely, naapektuhan po yung budget process. It causes delay, no? And, of course, Sara, narinig mo yan ha? Sana, kung estudyante nga daw, kapag lumiliban sa klase, ay nag-excuse letter. Lalo pa kaya ikaw, pinapasahuran ka raw ng taong bayan. 'Di ba? At naapektuhan daw po yung mga kanilang mga schedule. Siyempre, nag-overlap yan mga ka-GP. 'Di ba? Katulad niyan, sabi kanina sobrang puno na po ng house, 'di ba? Yung mga lahat ng mga ahensya ata nagsasabay-sabay na sila dahil sa sobrang dami. Punong-puno na. Nahihirapan sila ngayon. Ikaw talaga, Sara Duterte, I would like to emphasize that we cannot sacrifice the entirety
the national budget, no, because of one agency. We have to remember that we keep on mentioning this. Ito pong General Appropriations Act is the most important piece of legislation every year because we are talking about the national budget. We are talking about the programs to be funded, especially yung mga social services program, ayuda, programa sa mga mangingisda, sa atin pong members of the agricultural sector. So in other words, kung ito po ay may delay at hindi po ay may pasa sa tamang oras, the negative impact is that we will have a reenacted budget. And when we speak of reenacted budget, kung ano yung budget this present year, that will be the budget for next year. I see, mga kababayan. That's the cause. Ang mangyayari po dyan, I mean, yan yung magiging consequences if Sara Duterte will continue to delay itong kanilang budget, yung GAA, mga kababayan. Ganun pala yon. So kung merong, kasi maapektuhan yung other agencies. So ang pinakapangit doon na resulta, dahil nga maapektuhan, mga kababayan, para ang pinaka-solution nila is to copy. 'Di ba? Copy the recent budget. Kasi nga dahil hindi sila makakapagbigay ng tama hindi 'yun makukumpleto yung GAA ng lahat. Kasi as a whole pala to, hindi lang kala ko okay lang na i-delay yung sa Office of the Vice President and the rest ayusin. Hindi pala ganoon. So it is a totality na kailangan mabuo natin yan na papasok doon sa General Appropriations Act. Otherwise, mga kababayan, yan na hindi na kumpleto at na-delay, tatamaan po yung ibang ahensya. So the best solution is just to copy the recent one. So yung mga gusto ng mag-increase ang kanilang budget, maapektuhan po talaga ng sobra. 'Di ba? So, Sara Duterte, sana wag lang yung sarili ang iniisip. Hindi lang pala Office of the Vice President ang tatamaan dito. Ngayon ko lang napagtanto as I've heard this, mga kababayan, na talagang lahat po tatamaan kapag na-delay yung GAA. Kita nyo? Yun pala ang grand effect ng ginagawa ni Sara Duterte. Biktima 147 Lakay, Lucy Ackerman, maybe Shenimet want to hear your voices there in Congress. Shenimet want to talk to you all their voice, and Shenimet want to explain again and again to all the questions you raised. Nako, parang hihingi ka lang ng baon sa magulang mo, dami pang tatanungin kung saan mo dadalhin pera. Tama, Sara, bago ka bigyan ng pambaon. Correct, di ba, mga kababayan? Kaya lang, this is a different matter when it comes to mga kababayan, kasi si tatay, kung tayo lang sa totoo lang, kung ikukumpara natin sa isang estudyante naman ito, okay lang na hindi mo mabigyan yung isa, hindi pa kumpleto, yung iba mabibigyan mo na, 'di ba? Tuloy ang ligaya, kasi isang tao lang naman yun Pero this is a different matter when it comes to GAA, kasi lahat apektado. It is like a domino effect, mga kababayan. Kailangan kasi yung budget na yan ay kompleto, eksakto, tatama talaga. 'Di ba? Alam nyo naman po ang batas tungkol dyan sa GAA. At ang pinakamalaking budget dyan ay ang DepEd nga. Dapat sila ang meron. So, yung allocated na pera, dapat mag-match yan. Hindi pwedeng mayroong maiwan. Otherwise, lahat maiiwan. Yan ang epekto ng ginagawa ni Sara. Palagay ko sinasadya niya to, mga kababayan, para yung ibang agency na yan tamaan at madelay yung kanilang trabaho. So affected yung mga programa na kailangan taasan yung pondo, mga programa na dapat kailangan na busisiin. So that is the essence on why it is very important, ito pong budget process. So, hindi, ang problema naman kasi, Daisy's Kitchen, sabi niya, dapat kung ano yung budget na in-approve ng Congress, di yun ang ipatupad. Hindi nga po mangyayari. 'Di ba? In-approve nila ay 733 million. Kailangan pa po kasing pagdebatihan 'yan. Ito ba ay tama? Alam ba natin kung saan gagastusin 'to? Saan ba magiging utilization nito? Ganon, may mga katanungan. Hindi pwede yan na nagbigay ka ng proposal na ito yung binigay ng Congress dahil nga binawasan yung 2 billion na sinasabi ni Sara Duterte. But then again, that's not the end of the the talakayan. Hindi po natatapos doon. Kailangan pa magkaroon ng plenary. Mga kababayan, doon pag-uusapan, kailangan
ipagtanggol ng ni Zia Adjong nga po dahil siya ang may hawak po ng budget nitong paano ko ba sasabihin? Ano ba yung position ni Zia Adjong, mga kababayan? Siya ang sponsor, 'di ba? So siya ang makikipaglaban, siya ang makikipagdebate sa ibang mga congressman na nandoon din. Kung hindi po yan dadaan doon at hindi masagot ng tama ni Zia Adjong dahil nga incomplete ang information, so therefore, hindi po yan i-approve ng Kongreso. 'Di ba? Wala, hindi yan hindi yan lalakad, hindi yan magpo-prosper. So kailangan talaga, kung wala si Sara, at least representative nila. Pero head of agency talaga kung maaari, mga kababayan. Ang problema ata, itong si Sara Duterte as a head of the agency of the OBP doesn't know anything that happening inside the OBP. Hindi po niya ata alam kung ano yung mga allocation, the utilization of the funds and budgets ng OBP. I don't know. If meron pong isang ahensya ng gobyerno na makaka-apekto po, definitely we will not allow that. Because masasacrifice po yung the entire Ang GAA po is General Appropriations Act. Yan po yung batas, mga kababayan, kung saan po saklaw niya po yung pagbibigay ng budget sa mga bawat agency. entirety of the budget of the Republic of the Philippines. So, as much as possible, we are doing our jobs here as Vice Chairperson po ng Committee on Appropriations. Gusto namin, planchado lahat ng budget ng kada ahensya ng gobyerno. Pero kung meron pong mga ganito na ahensya ng gobyerno, well, definitely, hindi po kami papaapekto. Dahil it is our constitutional mandate to pass the budget on time para hindi po masakripisyo yung pondo ng taong bayan for the next fiscal year, which is on 2025. Salamat po. Ayun. So sila na lang pala ang gagawa ng paraan. 'Di ba? Yari na naman si Adjong. Tuwan-tuwa na naman si Sara. Yay! Hindi na ako nahirapan. Ganun lang, mga kababayan. Kasi sasagutin na daw ng Congress. I mean, hindi sila magpapapekto kahit na kung sakali. Pero may effect mga kababayan. Kung halimbawa hindi inaprubahan, yun ang magiging problema. Pero kung aprubahan naman, walang magiging cause of delay, 'di ba? Kaya lang talaga, magiging president ito eh. Bakit ko nasabing president? This is the first time that have this situation like this na piruin nyo, office of the Vice President hindi umattend. Tangina talaga. 'Di ba? Sabi ni Daisy's Kitchen, kung di nakikipag-cooperate ang BP, dapat mag-usap ang mga sa plenary kung ano ang magandang gawin kaysa maapektuhan dahil lang sa kagawaan ng isang tao. Impeach Sara na lang kaya. Mga kababayan, kung naumpisahan nyo kanina, meron silang binabanggit. But then again, hindi po nila kinoconcrete yung kanilang statement. But kung iisipin mo, parang nabubuisit na, lalo si Congressman Paulo Ortega, na hindi na dapat ito. Huwag na dapat ituloy itong bagay na to, dapat nang putulin ang sungay nitong si Sara Duterte. Ganon ang kanilang ipinagbabadya, di ba? Inoy Lucita, dapat dyan ang ibigay niya ay sweldo lang sa mga staff niya under OBP. At sabi ni Lucy Ackerman, is she really can work without a budget? Of course not, mga kababayan. Oh really? Are you sure, Puset? The big question is, are you going to work properly and patiently? Will you? Kung ikaw lang, ala akong paki sa'yo, paano yung iba? Diba, Ma'am Lucy? Same. Parehas lang po tayo ng iniisip. Kung siya lang, wala naman tayong pakialam eh. Kahit siguro yung mga congressman. Wala silang pakialam kasi Sara Duterte has a lot of money. Nakita niyo po yung salin niyan eh. Maliit lang nung una, biglang naglakihan nung panahon ni Digong. Diba? Rufino Red, ngayon lang kita ulit narinig mag-vlog. 8 days pong nagloko itong PC ko, under observation pa nga rin ito mga kababayan. Pero hoping maikabit ko na mamaya yung isang RAM. Kasi medyo delay pa ako. Di ba? Obito Galindo, mas maigi impeach para di na makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. That is correct. Mga kababayan, ako naniniwala po na dapat talagang ma-impeach na itong si Sara Duterte. Why? Magiging president ito
ng lahat ng gagawin niya. Pagdating ng panahon, gagawin ito ng mga public officials. 'Di ba? Kagaya ni Sara Duterte na mayroong position na malaking hinahawakan. So pagdating ng panahon, bakit si dating Vice President Sara, blah 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 blah, wala na. 'Di ba? Sabi ni Alice Serona, yon ang dapat putulan na yan ng sungay, overacting. Exactly. Mas maiging impeach para di na makatakbo. Tama po. Okay? So, sana nakita nyo po yung frustration ng mga congressman natin, mga kababayan. Hindi ko natatapusin kasi talaga namang matindi yung kanilang mga rito. Kung gusto nyo panoorin po, press conference ngayon po yan, o kanina rather, September 24, 2024. Talaga namang medyo naiinis na yung mga congressman natin. Nakikita ko na talagang sila ay hindi na rin kumbinsido sa mga ginagawa ni Sara Duterte. 'Di ba? Bilang isang isang sabihin natin officer of the court, syempre daw siya abogada eh. 'Di ba? Bilang isang vice president natin, mga kababayan, is she really our vice president? I don't think so. 'Di ba? Ang tanong pa diyan karapat-dapat ba siya? Kaya niya bang gampanan yung kanyang trabaho? I don't think so. Diba? Sabi ni Daisy's Kitchen, buti na lang may umuo sa akin. Oo, magiging president yan. Gagawin na naman niya ulit yan next year pag di... Correct, mga kababayan. Hindi lang siya ang gagawa niyan. In the future, yung ibang tao, gagawin din yan. At ang matindi pa, mamaya, pag-usapan natin mga kababayan, delikado talaga si Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 kapag hindi na-impeach si Sara Duterte. Sigurado yan. Diba? Okay? So thank you so much sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood. Buti na lang hindi hindi namatay yung PC natin. Kagabi kasi habang nagbi-premiere ako, pagkatapos ng premiere namatay ka agad. Ma'am Priscilla Kujima, baka hindi na umabot pa sa impeachment si Itok-Itok magkukusa. Kapal nga ng mukha eh. Hindi kasi mga kababayan, hanggat walang impeachment case, hindi po yan magre-resign. Diba kaya, the only reason Sara Duterte will resign if there is an impeachment case against her. Kasi, pag may impeachment case na, ikaw ba naman, papipiliin ka lang naman, dalawa ang pwedeng mangyari. Either you impeach or you resign. Pag ikaw na impeach, you cannot able to run to any position. Kahit local, kahit national, hindi na pwede. Not unless, mga kababayan, may makaupo na naman na partido nila, bibigyan na naman ng presidential pardon. 'Di ba? O ibibigay na naman yung karapatan yung bumoto at iboto. O, kagaya ni Robin Padilla. So, the only reason na siya ay mag-resign pag merong impeachment case. Otherwise, kung walang impeachment case against her, hindi yan magre-resign. Hindi yan magre-resign. Mangiinis lang na mangiinis yan si Sara Duterte. Maniwala po kayo sa akin. Mangiinis, mang-aasar, at talagang bubulabugin lang yan ang mga matitinong ehensya ng gobyerno. Especially the House of Representatives. Guguluhin lang niya. Pag may nakita sa kanya, ganon at ganon lang ang gagawin niya. Tama. Si, nagsabi ng president, si Daisy's Kitchen, di ba? Ninitaw mali-impeach para hindi na pamarisa ng mga politiko umabuso na walang GMRs. Exactly. Alright. So thank you so much once again, mga kababayan, mga ka-Jeep Fanatics. Yuhuu! Sa wakas, nakapag-live din ng matino-tino. Kita-kita tayo mamaya ha. Kapag gumana ulit ng matino ito, magsama-sama po muli tayo. Salamat sa araw na ito, mga kababayan, at nakasama ko muli kayo. At sana hindi ito, sana naman magdire-diretso na. Aba, nangangailangan din ako ng kita, hindi pwedeng ganito lang. Yung mga kasama ko, nagtataasan na yung mga views at channel nila, tayo lugmok. Mary Ann, bagay talaga sa kanya ang name niyang Sara sa Ilocano. Sungay. Diba? Thank you, bye. Mga ka-Jeep